Hello mga kainday, for today's video or mini vlog, naisipan ko magluto ng tuna with egg para sa aking tanghalian. At ito na nga, nag-umpisa ng magluto ang kadamo mo kasi nakafeel ako ng gutom. Nakaramdam ako ng gutom, kaya diskarte na lang para makakain. Ang ginamit ko palang mantika dyan guys ay yung mantika mismo ng tuna para makatipid, charis. At nilagay ko na yung sibuyas at hintayin na lang natin na mag golden brown or maluto para masarap ang ating lulutuin. At pagkatapos mga inday, nilagay ko na yung tuna para igisa natin siya sa sibuyas para maluto siya at mawala yung langsa. At nakita nyo nga, nahulog pa yung latas sa mantika at medyo napasok pa ang inday nyo dyan. Pero okay lang, hindi naman masyado. Kayang-kaya pa. Yung nasaktan nga yung puso mo, durog na durog, kering-kere lang yan pa, kayang mantika lang, charis. At hinalo-halo na nga ng inday nyo para maging masarap ang ating lulutuin for today. Dito kasi sa abroad, dapat marunong ka lang dumiskarte kung paano ka makakasurvive or mababuhay. Kasi nga, di ba, mag-isa lang tayo dito at saka yung sandata natin dito sa pagpunta ang ating katawan. Dapat lagi tayong malakas. Pagkatapos mga inday, nilagay ko na yung itlog, o diba? Imaginin nyo na lang kung anong lasa ng aking niluluto. Ito yung simpleng ulam pero masarap. Sa Pilipinas, diba, nagluluto din tayo ng mga ganito. Kahit ganito kasimple, ang sarap-sarap na, lalo-lalo na pag magkakasama yung pamilya sa pagkainan. Yun ang traditional ng ating pagiging Pilipino, yung kumakain tayo ng sabay-sabay sa mesa. Pero ngayon, dahil millennial na, parang wala nang ganun, no? Parang mahirap na yon kasi sa sobrang busy na ng mga tao. Pagkatapos guys, nilagyan ko siya ng konting chili flakes. Kasi gusto ko kumain ng parang medyo maanghang. Yung chili flakes na yan ay yung parang pinatuyo na sili na nilagay sa plastic, charis. Gustong gusto yan ng amo ko kapag kumakain siya ng itlog at kung ano man yung kainin niya. Lagi siyang may chili flakes. Kaya nang pumunta ako ng bilihan or ng grocery ay bumili ako para din sa kanya at sa akin. At charan, o diba, umuusok-usok pa. Luto na ang ating pagkain. At habang nagluluto pala ako dyan ng aking ulam, ay nagsalang din ako ng kanin sa kabilang kalan, o diba sabay silang maluluto mamaya kasi ang sarap kumain ng ganito yung ulam mo tapos ang kanin mo ay mainit-init pa, o diba. Ano ngayon, walang diet ngayon, bawal ang diet ngayon sa tao, bawal yung diet ngayon for today kasi diba nagugutom ako, kaliwali, never mind. At ito na ang ating finished product, o diba? Tingnan nyo naman, parang nadurog na. Hindi ko alam kung anong ginawa ko dyan kasi durog na durog. Pero pag natikman nyo yan, baka makalimutan nyo yung pangalan nyo, charis. And then, ito na tayo sa exciting point, yung kakain na tayo. Kakain muna ako habang sila ay tulog pa. Kasi alam niyo mga inday, kapag sila ay nagising, ay syempre mag-utos na sila. Kaya ako, ginagawa ko talaga habang sila ay natutulog pa, nag-aalmusal na ako, kumakain na ako at kung ano-ano na yung ginagawa ko para pag nagising sila ay utos na lang nila yung iintindihin ko. At siya nga pala, wag nating kalimutan magpasalamat kay Lord kasi kahit papano ay nakakaraos tayo dito sa araw-araw. Mahirap pero lumapilit na lumalaban. Kasi 'di ba mga inday, napakahirap yung malayo ka sa pamilya mo. At yung kumakain ka na mag-isa, yung minsan parang hindi mo na malulunok yung kinakain mo kasi napaka-boring, wala ka malang makausap. Walang makipagmarites sa'yo habang kumakain. At saka yung guys, ito lang yung buhay ko dito. Lagi lang ako mag-isa. Kasi nga, lagi akong taong bahay dito. O diba, parang ang sarap-sarap ng pagkain ko for today. Bawal yung diet guys. Kaya pasensya na, hindi ko kayo mapagbibigyan kasi nga nagutom. Kasi pag sabi nga nila, pag nagutom, edi kumain ka, o diba? Yun ang motto ko sa buhay ko, charis. At saka dito kasi, wag